Hello guys, at nandito na naman tayo at eto, maraming mga nagpo-post at ang mga nagko-comment din sa akin, may mga personal message pa. Bakit hindi ko raw i-content ang mga baha sa Maynila? O di ba ga? O sige, eto, pagbibigyan ko kayo at i-reel to ko kayo ha. Kasi sabi nyo, lagi na lang pagbaha sa Davao, lagi ko napupuna. Eh kung hindi pala naman kayo bobo, ba't hindi ko pupunahin? Eh may budget na 51 billion yun. O eto, para masiyahan kayo ha. Baka akala mo syempre naman ang mga baha sa Maynila kami nananawagan tuloy-tuloy. So at least nakikita natin ang patuloy na problema. So hindi naman natutulog ang ating gobyerno. Pero tandaan ninyo mga didilis, huwag kayong tanga. Ang poon ninyo ay mayroong nasa 13,000 na flood control. At ang mahigit sa, pag hindi ako nagkakamali, mga 7,000 yata rito o kung ilan libo ay nasa Metro Manila. Kung yung tatay niyong karton na sira ulo ay magaling, di sana wala nang baha sa Maynila sa dami ng flood control niyang pinagawa. Ang tanong nasaan? Wala akong makita kahit isa. Kaya nga doon sa mga kadebate kong mga didilis na kagaya yung mga bobo, di ba walang makapagbigay sa akin? Simple lang ang tanong ko, 3 magbigay ng ipinagawa na ni Fentaboy na flood control, wala kayong maibigay. Kasi nga mga bobo kayo, tatanga-tanga pa kayong mga hinayupa kayo. Sa totoo lang, walang ipinagawa na flood control si Fentaboy. Bagamat siya ay nagre-report, sinasabi niya sa kanyang zona na napakadami niyang ginawa nung una 11,000 tapos naging 13,000. Pero ang katotohanan, wala kahit isa siguro. No, meron pala yung sunog apo na ipinagawa pero hindi tumatakbo. 'Di ba? Yung nasa Tondo. Pero hindi tumatakbo, hindi tapos. Yan ang ipinagawa ni Fentaboy ninyo. Ang tanong ko, ngayon, kung magaling si Fentaboy ninyo, dapat bago pa lang si PBBM nung mga nagbagyo, wala nang baha. At tatandaan ninyo ang bahang yan, matagal na yung problema sa Maynila. High school pa lang ako, sa Kalaw, bumabaha na, mga bobo. Ang lapit-lapit pa namin sa dagat, sa UN Avenue, high school pa lang ako, bumabaha na. Nung estudyante pa lang ako ron. Kaya wag kayong tanga. Matagal na yung problema. Pero buti na lang, pinipilit solusyonan ng gobyernong ito at kitang-kita naman. So ngayon, may bagyo kaya may baha. At hindi yan basta kayang pigilan dahil sa dami ng ulan dahil nga bagyo. Yan ang katotohanan. Ngayon, eto ang malupit. Pag mga ordinaryong ulan, wala namang baha sa Maynila. Kapag kahit nga malakas ang ulan, mabilis humupa ang baha sa Maynila. Di ba nagkakabaha pero mabilis humupa na ngayon? Bakit? May mga improvement na bagamat hindi pa totally nasusolusyonan. Di ba? Pero malaki na ang improvement. Ito ang aking palatandaan. Tandaan ninyo, ang laki na ng pagkakaiba ng Marikina ngayon na bumagyo. Kita mo nga, di ba? Halos hindi ko nabalitaan na napakarami ng inilikas ng mga taga-Tumana na nag-evacuate ang mga taga-Tumana. Wala akong nabalitaan masyado. Samantalang noon, talagang kita natin, ang buong Tumana, lubog na yan. Ang mga kabahayan dyan, nagpapala na ng putik. Pero ngayon, ano ang nangyari? Noon, pag nakita mo sa balita, kapag bumabagyo, tinitingnan na ang Riverside. Riverside sa Marikina, umaapaw na yan. Pero ngayon, yung nakita ko, napanood ko kay Marcy Teodoro, hindi naman umapaw. At marami akong napanood ng mga videos na talagang effective yung ginawa ritong flood control sa Marikina. Yan ang isa sa palatandaan natin, ang Marikina. So ngayon, ang mga taga-Marikina kahit papano naibsan ang kanilang problema. Ibig sabihin, nagiging epektibo ang mga programa at ginagawa ng pamahalaan. Bagamat ito ay hindi perpekto. Isipin mo, bagyo na yan paano kung ulan lang? Ibig sabihin, wala nang baha sa Marikina. Kapag umuulan lang, kahit malakas na ulan, hindi na bumabaha sa Marikina. O di ba ga? So ang laki ng pagbabago. Ngayon, ang tanongin natin ay ganito Total, nasabi ko na, si Fentaboy ba may naipagawa talagang flood control? Kung maayos siyang presidente, bakit hindi niya nasolve ang flood control sa Maynila? Bakit umalis siya na ang Maynila ay binabaha? Bakit umalis siya na ang flood control ng mga project ay hindi matagpuan? Bakit umalis siya na nagbida-bida siya na nasa 13,000 ang flood control niyang pinagawa? Walang makita.
Kahit nga 3 lang, hindi kayo makapagbigay kung nasan eh. O di ba nga mga didilis? Kaya ayaw nyong didibate kasi nga bobo kayo dahil wala kayong maiipakitang pruweba kung saan. Di ba? O ngayon, eto, pumunta tayo ngayon sa Davao City. Ang Davao City ang malupit. May 51 billion, kaya't lagi naming sinisita kasi may 51 billion na budget sa flood control pero bumabaha kahit walang ulan. O di ba totoo? May namatay pa nga, hindi naman umuulan, bumaha lang, di ba? Sa isang ilog. At eto pa ang malupit. Kapag wala pang bagyo yan ha, walang bagyo, bumabaha sa Davao City. Eh ang Maynila, binabagyo. Eh Davao City, binagyo ba? Wala! Ang Davao City, umulan lang. Eh kaya nga nung umulan, lampas bubong ang baha. Real talk tayo ha. Kapag sa Davao City umulan, lampas bubong ang baha. At kapag naman umambon, hanggang tuhod ang baha. At kapag may hamog, hindi pala. Kapag umambon, hanggang dibdib ang baha. At kapag may hamog, hanggang tuhod ang baha. Gusto nyo ng real talk ha? Natanong nyo ba sa inyong sarili? Lalo na dyan sa mga taga Davao kung ang Maynila ay binabagyo. Isipin ninyo napakalakas. What if? Kung sa inyo kaya dyan sa Davao City dumating ang bagyo, saan na kayo pupulutin? Eh, ulan pa nga lang, lampas bubong na. Malamang-lamang kung magkabagyo sa inyo, lampas building na, di ba? Baka yung buong bahay ninyo, pati second floor ninyo, wala na. Lubog na yan. Hindi na yan makikita at ang Davao City magpaparang dagat. Bakit ka mo? Isipin mo, bagyo na eh. Samantalang yung wala ngang bagyo, lampas bubong, di ba? Ang mga bahay, yung mga bahay na hanggang first floor lang, lampas sa kanilang bubong. Ang baha dyan sa Davao, uulitin ko, walang bagyo sa Davao City. Nung nakaraang baha dyan, ang bagyo ay nasa norte at wala sa Davao City. Pero bakit ang binaha Davao City? Kung may bagyo, magtataka ba tayo kung babahain? Natural hindi, bagyo yan eh. Bakit ka magtataka kung may bagyo? Magtaka ka kung walang bagyo. Doon ka magtaka at ang katotohanan, ang Davao City wala namang bagyo pero binabaha. Pero ang amazing dito, may 51 billion flood control. May 51 billion na inilabas ang gobyerno sa panahon ni Fentaboy at ipinasa kay Iyutman. At syempre, saan napunta? Malamang-lamang. Alam na dis, kaya mapalad ang mga nakabahagi rito si Barbie Basti. Kaya mapalad ang mga lalaki ni Barbie Basti. Nakaambon ng malita maliliit na malita lang siguro, from flood control. Nakaambun yan kay Iyutman. Siyempre, imposible namang hindi maaambunan yan. 51 billion, kahit na yung mga yan ay magkakaaway, yung magkakapatid na yan, mga pare-pares kang may sayad. Siyempre, magbabalatuhan yan kahit papano. At malamang-lamang nakabalato si Barbie. At siyempre, naipanlalaki na. At si Iyutman naman, naipang beer house na yung iba, di ba? Kaya nga, daming tulo eh. Ay, teka, Iyutman, magaling ka na ba sa tulo? So, real talk, ha? Ang Maynila, binabagyo, expected na magkakabaha. Pero ang Davao City, walang bagyo, pero bumabaha. At hindi lang basta baha, ha? Talagang malupit na baha. At ang mga taga Davao, habang naghahalukay at nagpapala ng mga putik sa bahay nila, ay kumakanta sila ng Duterte Pari. Bilib talaga ako sa 60% ng mga taga Davao City, mga sira na ang ulo. Habang nagpapala ng putik, Duterte Pari. Masira na ang ulo. What the heck? So yun lang. Ha? Sa mga bubong didilis dyan ha. Bilib ako sa Davao ninyo ha. Walang ulan. Minsan walang ulan. Minsan ulan lang naman. Baha. Naman mo ditilis siya manatili kayo mga bobot may side sapagat ang may side ay laging high blood. Bye!